Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po magsisimula na sa ating mananalasa. Tumayo ang para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihinalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos masa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At iyamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para ng una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuna po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badon. Bawit ng kagalakan at tuloy ng gitara at ang kaya-ayang lira. Ipan ninyo ang tumpeta, kaya Pangino'y dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay kagandahang loob niya sa akin. Purihin ang Panginoon, bawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaya-ayang lira. Paninyo ang trumpeta, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, ipauubayan nila sa mga tagapamahalang Hudyo at sa kanilang matatanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukuning lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang lumagda sa kautosang ito. Ang lahat ng ito'y dapat matupad ng buong buo. Ipinagpatuloy ng mga Hudyo ang muling pagtatayo sa templo, at sila'y nagtagumpay tulad ng sinabi ni na Propeta Ageo at Zacarias. Nayari nila ang templo ayon sa sinabi ng Diyos, at sa utos ni na Haring Ciro, Dario at Artajerjes, at nayari noong 3 ng Adar, 6 na taon ng paghahari ni Haring Dario. Nang itinalaga ang templo, di magkamayo sa tuwa ang mga Israelita, mga saserdote at mga Levitang nakabalik mula sa pagkabilang. Naghandog sila ng 100 toro at 200 tupang lalaki at 400 kordero. Bilang hain naman para sa kasalanan, naghandog sila ng 12 kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga Levita. Sila'y binigyan ng kani-kanilang gawain at araw ng panunungkulan sa templo ayon sa kautusan ni Moises. At ng 14 ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Paskwa. Nakapaglinis na noon ang mga Levita. Kaya sila ang nagpatay sa korderong pangpaskwa para sa mga nakabalik, sa mga saserdote at sa mga kapwa nila Levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Tayo pong lahat. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa gabing ganito. Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pinagtuang lungsod nitong Jerusalem. Tugon, Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Tugon, Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Tugon, Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Tumayo ang lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at ang mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isa magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabarangay, dito sa Barangay 283 at sa pamumuno ni Chairman ninyo at ang mga kagawad po. Isang magandang gabi sa inyo pong lahat. So tayo po muli ay nasa ating buwanang misa dito po sa ating barangay. Sa maikling bahagi na ipinahayag sa Ebanghelyo ni San Lucas tungkol po sa pagdating ng ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid habang siya po ay gumagawa ng kanyang misyon na magpahayag ng mabuting balita, magpagaling ng mga may sakit, dinalaw siya ng kanyang ina at mga kapatid. Pero nung sabihin sa kanya, ng kanyang mga alagad o ng mga tao na naroroon yung kanyang ina, pinalalim ni Jesus ang kahulugan ng pagiging isang pamilya, yung pagiging isang ina at mga kapatid. Na hindi lang ito, kumbaga may mas malalim pa doon sa magkadugo tayo, kundi ang mas magpapatibay ng ugnayan bilang isang pamilya ay kung ang pamilyang ito ay nakikinig ng salita ng Diyos at sabay-sabay na tumutupad ng mga salita ng Diyos. Yun ang mas nagpapatibay. Kasi kahit nasabihin natin magkadugo tayo, ay kung kakamustahin natin ang mga pamilya na nakatira dito sa Barangay 283, kamusta po ang relasyon ng mga pamilya? Pamilya lang ba dahil nanay ko siya, tatay ko siya, anak ko siya, pinsan ko siya, kaya tinawag na pamilya? Sana po mamaya na tayo magprito, no? At tapos na lang ng misa, no? So, ang isang bagay din, no, na kapag may mga burol, may patay, nagsusulputan ang mga pamilya mula sa ibang lugar, probinsya, minsan sa ibang bansa, no, nagkakatipon-tipon. Doon nagkakakilala kung sino ang mga magkakamag-anak. Yan. Pero ang kailangan natin mas maintindihan, maunawaan sana, no, na ang pamilya ay sana higit sa ano paman nakakatulong sa isang miyembro ng pamilya para marating niya, magampanan niya at matapos niya ang kanya pong pinakamisyon. Kasi nakakalungkot po na mismong pamilya ang pumipigil sa isang tao para umasenso. Yung bang buong pamilya nagiging pabigat, kaya tuloy hindi magawa ng isang tao yung dapat niyang gawin. Di ba minsan may mga pamilya po, no, na nagiging pabigat kasi lahat inaasa sa iisang tao. Yung bang lahat ng responsibilidad nasa iisang tao. Kaya tuloy hindi makalipad, hindi makabuelo, kasi talagang iniaasa sa iisang tao lang. Na lahat ay nandoon. Di ka pwedeng mag-asawa, di ka pwedeng umalis. Kasi nga, kailangan mo kaming buhayin. Kung tutusin, kapag nagpamilya, pag nag-asawa na, dapat, no, pag nasa tamang gulang na, hayaan ito ng magulang, hayaan na sila na mabuhay sa sarili nila at makabuo din ng kanilang pamilya.
Mahirap po, minsan kahit ng mga anak na, nagkapamilya na, inaasa pa rin sa mga magulang. Kasi ginagamit natin, pamilya tayo eh. So, ang pamilya, hindi dapat nakakabigat sa isang tao. Ang pamilya dapat tumutulong para marating ng isang miyembro ng pamilya ang kanyang pangarap at magawa niya at matupad niya kung ano ang misyon na binibigay sa kanya ng Diyos. Kaya sana po mas maintindihan natin, hindi lang tayo basta pamilya dahil magkadugo, kundi pamilya tayo na sama-samang nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo at ang kanyang sariling buhay ang ating panuntunan sa pagnanais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kanya at maisabuhay ang kanyang pangaral. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway isabuhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwinang hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapuspalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang isabuhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idalugin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating pong mga pamilya. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa, lalo tigit ang kaluluwa ni Reynold na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iginalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangan sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa iyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Reynold na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay natin dasalin ang panalangin tinuro sa atin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming nakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming magkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tatawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sino po yung pamilya ni Reynold? Mga kapatid, bago po ninyo ihatid sa uling hantungan si Reynold, pag-ukulan ninyo siya ng huling pamamaalam, ipahayag ninyo ang inyong pagmamahal sa Kanya. Tanggapin ng maluwag sa kalooban ng Kanyang pagpanaw at umasa tayong magkikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos sa ligaya at buhay na walang hanggan. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng paumangan. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay huminglay. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng paumangan. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkamiti ng may kapal. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng paumangan. Ama naming mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo si Reynold na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalagin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapiling ka nawa ng poong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso magkikita muli tayo, samahan ka ng mga santo. Kahit na may nauna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Muli po, maraming salamat sa Barangay 283, kay Chairman Nino Magno at sa kanyang mga kagawad. Maraming salamat ulit sa pagkakataong ito na makapagmisa tayo. At muli sa ating pong parokya, lahat ng sakramento ay wala pong bayad. Binyag, kumpil, kasal, maging ang pagbabasbas sa patay, libre po yan. Okay? Kaya wag po kayong magdadalawang isip na pumunta agad sa simbahan, ano ba po, namatayan. No? Yung iba sa inyo ay ayaw pang pumunta ng simbahan kasi nag-iipon pa mula dun sa mga tong, mula dun sa sugalan. Wala pong bayad ang pagpapabasbas. Kailangan nyo lang po gawin ang inyo pong obligasyon at responsibilidad na mapamisahan po yung namatay. Minsan din po naiisip ko, kasi nung buhay pa, halimbawa kayo po, tayo buhay pa, ayaw naman natin magsimba. So pag namatay ba, gusto ba natin magsimba o pinipilit lang natin din? Nung buhay pinipilit magsimba, nung patay na, pinilit pa rin natin na ipasok sa simbahan. Ano ba talaga? So pag-isipan ng mabuti, ha? Dahil yung realidad, after ni Reynold, may susunod dyan. No? Hindi lang ito ang may dalawa nga, tatlo yung burol natin dito sa lugar na ito. No?
Pero sikapin natin na habang buhay pa tayo, magkusaan na tayo na magsimba. Huwag na yung pipilitin pa tayo. No? At minsan patay na, wala na tayong magawa. Bubuhatin ka na lang. Sa gusto mo, dadaling ka doon. Pero yun nga yung minsan na iisip ko, no? Gusto kaya ni Reynold na magmisa? O gusto lang ng mga naiwan? Ha? Sana sa mga susunod pa po, no? Maraming pang susunod na mamamatay, ha? Pero paghandaan po natin ito, ha? Okay. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.